Patay sa ambush si San Manuel Tarlac Vice Mayor Reynaldo Malazo nitong hapon ng Sabado. Pinagbabaril ng umano'y 4 na armadong lalaki ang vice-alkalde, pati ang kaniyang kumparing si Romeo Barrientos sa harap mismo ng kanilang tirahan sa Barangay Salcedo. Blanco pa raw ang Tarlac PNP sa motibo ng pananambang. Tumanggi rin munang magsalita ukol sa insidente ang pamilya Malazo. 7 bilonggo sa Quezon Provincial Jail ay tinakas ng mga armadong lalaki nitong hapon ng Sabado. At sa Palawan, mga butanding muling namataan. Yan at iba pang balita sa iba't ibang lalawigan ng aming binantayan. 7 political detainees ang itinakas mula sa Quezon Provincial Jail nang may 50 lalaki na kasuot umano ng uniforme ng mga tauhan ng SWAT at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Nagpanggap daw ang mga itong may ipapasok ng mga bilanggo. Tinangka pa raw ng Lucena City Police na harangin ang mga suspect na sakay ng van, pero pinaputukan sila at pinasabugan ng granada. 2 pulis at 2 sibilyan ang sugatan. Tumutulong na ang AFP sa manhunt operation ng pulisya laban sa mga suspect at mga nakapugang bilanggo. Isang takbo naman ang naiulat na patay sa pag-atake ng mga pinaniniwalaang NPA sa makilala North Cotabato nitong umaga ng Sabado. 4 na iba pa ang umano'y sugatan sa insidente. 2 ang nasawi sa sunog sa Iligan City nitong hapon ng Sabado. Isang bahay ng mga biktimang mag-inang Edith Itang at ang 4 na taong gulang niyang anak sa mga nasunog sa Barangay Roosevelt sa poblasyon. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Magandang balita naman sa mga taga-Pandan Island sa Palawan ang muling pagkakakita ng whale sharks o butanding sa lugar. Dahil dito pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan na isulong ang turismo sa isla. Patay sa pamamaril ang ina at kuya ng singer at Oscar-winning actress na si Jennifer Hudson. Habang sa Australia, sari-saring eskultura, hinilera sa pampang ng pamosong Bondi Beach. Yan at iba pang balita sa iba't ibang bansa ang aming binantayan. Doble kayod ang mga sex workers sa San Francisco, California sa Amerika para hikayatin ng mga mamamayang aprubahan ng Proposition K, isang panukalang nagbabawal sa mga lokal na pulis na imbestigahan o arestuhin ang mga commercial sex worker. Bagamat hindi nito ginagawang legal na ang prostitusyon sa lungsod, matutulungan daw ng panukala ang mga sex worker na maitaguyod ang kanilang mga karapatan, kabilang na ang pagbubuo ng unyon. Masusing iniimbestigahan ngayon ng Chicago Police ang insidente ng pamamaril na ikinamatay ng ina at kuya ng singer at Oscar-winning actress na si Jennifer Hudson. Tuloy rin ang paghahanap sa 7 taong gulang na pamangkin niyang lalaki na napaulat na nawawala. Inaresto at kasalukuyang kinekwestiyon ng pulisya ang asawa ng ate ni Hudson na umano'y nakaalitan ng ina ng singer simula pa raw nung nakaraang taon. Hitik sa karisma at champion sa pagkalabit ng gatilyo, yan ang tanyag ng British spy character na si James Bond. At syempre bukod sa kanyang girls at gadgets, di nawawala sa eksena ang mga magagara niyang sasakyan. Dito sa Beaulieu National Motor Museum sa United Kingdom, makikita ang ilan sa mga kinarerang sasakyan ng sikat na British spy. Ang Ford Mondeo ito, minaneho ng aktor na si Daniel Craig sa Casino Royale. Si Pierce Brosnan naman ang nakipagkarera sa Jaguar XKR Roadster na ito sa Bond film na Die Another Day. Tad-tad naman ang missiles at may spikes pa sa gulong ang Aston Martin Vantage na ito na ginamit sa 80s Bond film na The Living Daylights. At mula sa dekada 70 ang Bond film na The Spy Who Loved Me, ang Lotus Esprit na nagtatransform sa isang submarine. Pinuno ng 107 malilikhang eskultura ang pamosong Bondi Beach sa Sydney, Australia para sa taunang Sculpture of the Sea Festival. Sari-sari ang tema ng mga artwork na inilagak sa 2 kilometrong pampang. Merong cultural, merong halatang gawa ng pet lover, at meron ding kung ano-ano na lang. I don't know what it means. Nakaalerto na ang Philippine National Police bilang paghahanda sa undas. Ngayon pala ang iba't ibang paraan ng paggunita sa mga yumaong mahal sa buhay ang namamalas sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ang weekend report ni James Velasquez. Naka-full alert na ang buong puwersa ng kapulisan sa Metro Manila at Mindanao bilang paghahanda sa paggunita ng undas. Heightened alert naman ang nalalabing bahagi ng bansa. Sa 30 pa lang kasi, inaasahan na magsisiuwian sa mga probinsya ang milyong-milyong Pilipino para gunitain ang mga namayapa na nilang mga kaanak. Pero sa Zamboanga City, may 23 bangkay na 1 taon nang nakalagak sa isang punerarya. Walang mga kaanak na umaako sa kanila. Para mabigyan sila ng disenteng libing, pinagdasalan sila ng lokal na pamahalaan bago sama-samang inilibing sa isang pampublikong sementeryo. Pero di lang mga taong binibigyang pahalaga sa Zamboanga City.
Pinagsusumikapan ng Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology na ibalik sa dati ang libingan ng mga isda sa likod ng paaralan matapos masira sa paghagupit ng Bagyong Lando noong isang taon. Sa San Fernando City, La Union naman, sinamantala ng ilang kabataan na pagkakitaan ang paglilinis sa mga puntod. 50 hanggang 150 pesos ang singil nila sa pagbubunot ng damo at pagpipintura. Naglilinis pa yung mga damo. Tapos, Kapag tapos na po, washing-an yung puntod. Pero maliban sa pag-alala sa ating mga yumao, ginamit din ng ilan sa ating mga kababayan na pagkakataon para magsaya. Sa Pasig City, nagsama-sama ang mga chikiting para sa kanilang taunang trick or treat. Hawak ang kanilang mga basket, lumibot ang mga bata, suot ang kanilang mga costume upang bumati ng Happy Halloween, kapalit ng sari-saring mga candy at chocolate. Everybody does this every year. The kids are always looking forward to this event every year. That's why we make an effort to do this for them, actually. Pero di lang mga batang enjoy sa Halloween. Sa Alabang, maging mga nakatatanda, willing-willy rin sa pagrampa sa isang Halloween costume contest. Mismo si Kapuso comedian Michael V. ang naging hurado sa patimpalak. Sana magkaroon pa ng konting push para kahit papano i-adapt natin itong Halloween trick-or-treating dito sa Pilipinas. Ikaw pala, akala ko ito yung nanalo. James Velasquez, GMA News. Patuloy na bantayan ang mga balita sa www.gmanews.tv o i-text ang GMA News Space On sa 4627. 6 na pong araw na lang po, Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mariz Umali, proud to be Kapuso. Hindi bumibitaw sa balita, ito ang GMA Weekend Report.